librong pinadala mo sa akin. Salamat, Ling. Good night daw, sabi ni Bingo. Natahimik sila Jaime at Edward nang may narinig silang tunog na agad pinuntahan ni Edward pero mabilis na nakaalis si Bingo na naapakan niya yung bakal kaya ito ang narinig nila Jaime. Nang aakyat na sana si Bettina ay saktong tumawag si Irene kung saan nagpapasaklolo ito dahil wala siyang pambayad sa ininom niya na 3,500 ang bayad niya at nagulat ang ate niya dahil sa liit na kailangan niyang halaga ay walang kapera-pera si Irene. Hindi sana pupuntahan ni Bettina pero narinig niya ang waiter na kung hindi magbabayad si Irene ay ipapadapot ang kapatid niya ng mga pulis kaya agad-agad niyang pinuntahan si Irene. Agad namang sumibat sila Snoop nang masend na ni Bingo yung nakuha niyang video nila Jaime at Edward. Sakto namang kakalabas ni Caroline sa restaurant ni Aling Cathy nang makita niya ang video na sinend ng binata na agad niyang pinanood pero walang audio dahil sira ang audio ng cellphone ni Bingo kaya tinext niya ang binata para magkita silang dalawa. Habang kinukulit na ng waiter si Irene dahil natagalan si Bettina sa pagpunta niya sa bar, nasakto namang dumating na ang dilaga. Humingi pa ng tawad si Bettina sa pag-aantay ng waiter. Sabay pinagalitan niya si Irene na ayusin niya ang buhay niya na kailangan din niyang magtrabaho dahil napakabis niya lalo weekdays at sumabay pa ito. Nagdrama naman si Irene na pinaalala niya sa atin niya na ang dami niyang pinagdaanan na stress din siya. Agad namang kumalma si Bettina na naawa din sa kapatid niya at humingi din siya ng tawad dahil nasigawan niya sa Irene. Sabay sinabi niyang kailangan na niyang bumalik kay Aling Cathy pero nanindigan sa Irene na hindi na siya babalik doon. Sa pagkikita naman nila Bingo at Caroline ay nainis ang dalaga nang wala siyang marinig sa nakuhang video ni Bingo kaya hindi na niya nalaman kung anong pinag-usapan nila Edward at Jaime. Naginiit naman ni Bingo na baka away magjowa or away magtropa at nanggigil pa si Caroline na muntik niyang ihagis yung cellphone pero inawat siya ni Bingo na pinaliwanag ng binata na sirama ng audio ng cellphone niya ay sigurado siyang mapapakinabangan din nila yung video na agad namang sinabi ni Caroline na frustrated sila dahil wala pa silang matibay na ebidensya laban kay Edward. Pinagsabihan naman ni Bettina si Irene na anong ginagawa niya sa buhay niya na agad niyang pinagsabihan na siya ang nagiging black sheep sa pamilya nila pero dinipensahan ni Irene ang sarili niya na si Caroline at Charleston ang black sheep na agad niyang sinabi na good girl siya kaya hindi na pinatulan pa ni Bettina hanggang mapansin naman ni Irene na problemado din ang ate niya kaya tinanong niya kung anong problema niya dahil mukhang mas stress pa ito sa kanya. Nag-alala naman si Caroline kung papaano malilinis ang pangalan ng kuya niya na maging si Bettina ay malapit na ang kasal nila ni Edward. Naginiit naman ni Bingo na kailangan niyang kausapin ang ate niya na kailangan niyang ipakita yung video na nakuha niya na agad namang sinabi ni Caroline na hindi siya maniniwala sa kanya pero giniit naman ng binata na gawin ni Caroline para kay Charleston na baka may chance na silang magkakapatid ang lalaban kay Edward na siguradong may patutunguhan na baka sakaling matauhan na si Bettina na hindi na niya papakasalan si Edward na agad namang nagpaalam na ang dalaga. Ramdam ni Bingo na dismayado si Caroline dahil pumalpak siya sa videong kinuha niya pero naiintindihan ng binata si Caroline dahil alam niya kung gaano kahalaga sa dalaga ang mga kapatid niya kaya itutuloy niya ang pag-iimbestiga at hindi niya iiwan si Caroline hanggat wala silang napapatunayan. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Can't Buy Me Love dito po sa aking channel. Patuloy lamang pong manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.